Tahimik. Yun ang unang mararamdaman ng sinumang makakapanood ng pelikulang Azrael. Pero hindi ito yung simpleng tahimik na parang nasa probinsya ka lang sa gabi, kundi katahimikan na halos sumasakal na parang bawat hinga ay delikado. Walang usapan, walang tawanan, walang halakhak. Tanging tunog ng hangin, kaluskos ng sanga, at paghinga ng mga nagtatago sa dilim ang maririnig. Sa mundong ginagalawan ng pelikula, halos wala nang natitirang sibilisasyon. Ang mga bahay, simbahan at baryo ay iniwan na ng panahon. Unti-unting muling nanumbalik ang kagubatan bilang hari ng kalikasan. Ngunit hindi ang dating mga hayop ang nangingibabaw dito. Hindi ito mga usa, baboy ramo o lobo. Ang bagong hari ng kagubatan ay mga halimaw na tinatawag na burned ones. Ang mundo ng burned ones, ang mga burned ones ay tila sinunog na bangkay na hindi natapos mabulok. Mabagal silang gumalaw pero wala silang kapaguran. Parang pinagsamang zombie at demonyo. Madaling iwasan sa unang tingin pero kapag naamoy nila ang dugo, hindi ka na makakatakas. Ayon sa alamat, sila'y parusa ng sangkatauhan sa matinding kasalanan. Kung totoo man o hindi, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, nandito sila at sila ang dahilan kung bakit halos wala ng lipunan. Ang bida, si Azrael dito ipinakilala ang ating bida, si Azrael, Samara Weaving. Isang babaeng matapang pero sugatan ng nakaraan. Hindi siya tipikal na bayani. Isa siyang ordinaryong babae na napilitang maging malupit para lang mabuhay. Kasama niya si Kenan, ang kanyang kasintahan. Magkasama silang nakatira sa gubat, laging nagtatago, laging nagbabantay. Hindi sila nagsasalita. Para silang pipit-bingi. Pero hindi ito dahil sa kapansanan, kundi dahil bawal magsalita sa mundong ito. Ang kulto at batas ng katahimikan, may isang kulto na namamayani sa natitirang mga tao. Para sa kanila, ang boses ng tao ay pinagmumulan ng kasamaan. Kaya tinanggal nila ang kanilang sariling tinig, literal na pinutol ang vocal cords ng ilan para hindi na makapagsalita. Kapag may nahuling nagsasalita, itinuturing nila itong makasalanan at isinasakripisyo sa burned ones. Kaya ganoon na lang kaingat sina Azrael at Kenan. Ang bawat yapak, bawat pagbagsak ng sanga, bawat malakas na hinga, lahat ng tunog ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ang pagdating ng kulto ngunit kahit gaano kaingat, hindi maiiwasang dumating ang unos. Sa isang gabi, biglang lumitaw ang mga kultista, nakabalot sa itim na kasuotan, may mga ukit na simbolo sa balat. Hinuli nila sina Azrael at Kenan at dinala sa kanilang kampo. Ang kampo ay parang kombinasyon ng sinaunang simbahan at base militar. Dito ipinakilala ang dalawang leader, Miriam, isang buntis na tinuturing nilang banal. Ang anak niya raw ang magiging tagapagligtas ng mundo. Josephine, ang kamay na bakal ng kulto. Walang awa, walang pag-aatubili sa pagpatay ng makasalanan. Ang ritual ng sakripisyo pinili ng kulto na gawing alay si Azrael. Nakatali siya sa altar, napapalibutan ng mga kultista habang may apoy sa paligid. Hindi siya umiyak, hindi siya nakiusap, tahimik lang siyang nakatingin para bang inaalala ang kanilang mga mukha, nangako sa sarili na kapag nakatakas, babalikan niya sila. Ngunit bago matapos ang ritual, dumating ang burned ones. Nagkagulo ang lahat. Sa kaguluhan, nakatakas si Azrael matapos maputol ang kanyang tali gamit ang isang bato. Ang pagbagsak ni Kenan. Habang tumatakas, naalala ni Azrael ang kanyang kasintahan, si Kenan. Siya'y isinakripisyo ng kulto, duguan at walang buhay. Ang sakit ng kanyang pagkawala ang naging gatong sa apoy ng paghihiganti ni Azrael. Ang simula ng paghihiganti habang nakatakas sa gubat, nadiskubre ni Azrael ang misteryo ng katahimikan. Hindi nakikita ng burned ones ang lahat, pero sensitibo sila sa tunog. Kaya pala mahigpit ang paniniwala ng kulto tungkol dito. Ngunit sa halip na proteksyon lamang, ginamit nila ito bilang kasangkapan para maghari at pumatay. Mula sa puntong iyon, hindi na lang basta pagtakas ang layunin ni Azrael. Isa-isa niyang pinatay ang mga kultista sa tahimik, ngunit brutal na paraan. Ang dati takot na babae ngayon ay naging anino ng kamatayan. Azrael, Angel of Death sa tradisyong Abrahamic, si Azrael ay kilala bilang Angel of Death. Unti-unting nagiging simbolo nito ang ating bida. Sa bawat kultistang pinapatay niya, mas nagiging totoo ang kanyang pangalan. Sugatan ngunit determinado. Habang tumatagal, sugatan at pagod si Azrael.
Nabali pa ang kanyang braso matapos mahulog sa isang bangin, pero hindi siya sumuko. Sa halip, gumamit siya ng punit na tela bilang tali at nagpatuloy. Hanggang sa makita niya muli ang kampo ng kulto. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang sigla. Ngayon, hindi na siya tatakas. Siya na mismo ang aatake. Paglusob sa kampo, isa-isang pinatay ni Azrael ang mga bantay at natutulog na kultista. Gumamit siya ng talim, bato, at kahit sanga ng puno para pumatay. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo siyang nagiging malamig. Walang awa. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang mga pinuno, si Josephine at si Miriam. Ang laban kay Josephine sa loob ng kampo, nakasalubong niya si Josephine, matikas, sanay sa laban, armado ng mahabang itak. Nagsimula ang matinding engkwentro. Sugatan si Azrael, pero puno siya ng galit. Nang maiwan na nakabaon ang itak ni Josephine sa kahoy, sinamantala ni Azrael ang pagkakataon at sinaksak siya. Sa huli, pinugutan niya ng leeg ang kalaban, tinapos ang kanyang pamumuno. Ang panganganak ni Miriam, ngunit kasabay nito, dumating ang burned ones at muling naghasik ng lagim sa kampo. Samantalang si Miriam, nagsimula ng manganak. Habang umiiyak siya, tila nagtitigil ang mga burned ones, parang naaakit sa presensya ng sanggol. Lumabas ang bata, hindi ordinaryong sanggol. Maputla, may pulang mata, at parang nilalang na hindi galing sa tao. Sa paniniwala ng kulto, siya ang tagapagligtas. Ngunit para kay Azrael, isa siyang sumpa. Ang pagtatalo hinawakan ni Azrael ang sanggol. Tahimik ang lahat, pati ang burned ones. Dumating si Miriam, humihingi na huwag kitilin ang buhay ng kanyang anak. Naniniwala siyang siya ang magdadala ng bagong mundo. Ngunit para kay Azrael, ang nakita niya ay hinaharap na puno ng dugo at apoy. Kaya tinaas niya ang patalim para patayin ang sanggol. Ang enerhiya ng sanggol, ngunit bago tumama ang patalim, biglang sumabog ang kakaibang enerhiya. Tinapon si Azrael palayo. Ang mga burned ones ay nagliyab at umatungal. Ang sanggol ay naggislap ng apoy na parang mula sa impyerno. Ang huling paghaharap nagpumilit si Azrael. Kahit sugatan, nilapitan niya si Miriam at pinilit siyang gisingin sa katotohanan, hindi ito tagapagligtas, isa itong Antichrist. Ngunit si Miriam bilang isang ina ay tumangging tanggapin iyon. Sa huli, inundayan ni Azrael ng patalim si Miriam mismo. Bumagsak ito, yakap pa rin ang kanyang anak hanggang sa huling hininga. Ang pagwawakas umiiyak ang sanggol at bawat iyak ay nagdudulot ng pagyanig at apoy. Nilamon ng apoy ang buong kampo. Ang mga kultista ay pinunit ng burned ones. Ngunit si Azrael ay iniwan nilang buhay. Lumabas siya, sugatan at duguan habang ang kampo ay naglalaho sa apoy. Hindi niya alam kung tuluyang namatay ang sanggol o kung ito'y muling babalik. At doon nagtapos ang pelikula, hindi sa katahimikan, kundi sa isang malaking tanong. Nagawa ba ni Azrael ang tama o siya mismo ang nagbukas ng pinto ng impyerno?